Usual nga, umuulan na naman ngayong umaga dito sa The Netherlands. Hindi nga okay ang mga pakiramdam namin ngayon. Madalas nga kami inuubo at sinisipon. Pero mama is life for today's video pa rin. Pinaghiwalay ko na nga ang dikolor at puti at nang maisalang ng itong dikolor dahil ito ang pinakamarami nga. Sobrang kung sa atin nga guys ay manong-mano natin nilalabhan ang mga damit natin dito. Basta ilagay mo lang sa laundry guys. Pwede mo nang iwan at pwede ka nang gumawa ng iba pang gawain dito sa bahay. 'Di ba nakakasave talaga ng oras. Si Lena nga ang nagbigay ng breakfast nito ni Sarah dahil na busy nga ako. At nakita ko nga itong mother-in-law ko ay tumawag dito sa bunsong anak niya. Dito guys, napakauso ng komunikasyon, especially sa mga anak at iba pang pamilya. Dahil 11 AM na, nilagay ko na po sa crib si Sarah para patulugin. Para magawa ko naman yung dapat kong gawin ngayong umaga, which is yung aking administration guys. Ngayon kasi kailangan ko mag-send ng by the way para sa aking tax declaration. Meron kasi ako negosyo dito sa The Netherlands guys, which is yung cleaning company ko. Last year of 2023 ko lamang inopen ang aking cleaning company. Nag-self-employed talaga ako para kahit papaano ay nagagampanan ko pa rin ang pagiging nanay para kay Sarah. Gusto ko kasi guys na hawak ko pa rin yung oras ko lalo na kapag may mga emergency kami sa bahay at mga times na kailangan ako ni Sarah. Nung una ay natakot din ako sa pagpapatakbo ng ganitong klaseng negosyo dito sa The Netherlands kasi hindi naman ako familiar sa mga rules kung paano ba magpatakbo ng mga negosyo dito. Pero dahil na-resign courage at tulong ni Lane, which is yung aking partner, ay lumakas nga itong loob ko. Nang magising kasi Sarah ay si Lane na nga nag-asikaso. So maaasahan ko talaga si Lane pagdating sa pag-aalaga kay Sarah kahit siya ay first time dad. So pagkababa nga namin ay pinainit ko nga itong soup na ginawa ng aking mother-in-law. Pinakukuluan niya pala ito ng napakatagal para lumambot yung mga karne. At yun talaga ang matitikman mo once na kumain ka ng soup. Which is healthy dahil puno ito ng gulay. Kung sa atin uso ay sopas, dito guys ay pinakulo ang karne na nilalagyan ng gulay. Sarap na sarap nga dyan si Sarah at gustong-gusto niya talaga na kumakain ng soup, lalo na kapag luto ng kanyang lola. So dito guys, kung mapapansin ninyo ay hindi ko na nga sinusubuan si Sarah. Nakakatawa nga itong batang na ito dahil kaya niya na talagang kumain mag-isa. Simula kasi nang tumungtong siya ng 8 months, ay marunong na po siya kumain at gumamit ng kutsara. Kaya yun guys ay madalas niya na po ginagawa at kapag sinusubuan nga namin siya, is nagagalit nga siya kaya hinayaan na nga lang namin kahit magdumi-dumi siya dyan. So after nga namin kumain, itong papa niya ay aalis para na mag-grocery. So isasama niya nga daw dyan si Sarah para makalabas at makalanghap nga ng sariwang hangin. Mabuti na nga lang, tumila nga kahit papaano itong ulan at pwede nga sila mag-bike mag-ama papunta sa grocery. Pinifix na nga dyan ni Lane yung upuan ni Sarah. Ako guys, never ko talaga ginawa na mag-bike kasama si Sarah. Very dangerous kasi. Una, matataas ang bike at napakaliit ko nga. Alay kay Papalit at saka kay Oma. Kaya-kaya nila na mag-bike kasama si Sarah. Kasi matatangkad naman sila, unlike sa akin guys, is mababa ako at kapag mag-i-stop ako ng bike, pwede ako sumemplang o pwede kami matumba pareho. Dahil nga sa bigat na meron sa unahan. Kaya hinayaan ko na nga lang na si Oma o kaya si Lane ang mag-bike kapag kasama si Sarah. So sa mga oras na kaya, ready na nga yung mag-ama ko at paalis na kasi sila papuntang Yugbo. Tuy-tuy! Duy! I will open.